Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito nako mga kababayan, pag-usapan ho natin itong ginagawang laging pagsuporta ho ni Pangulong Bongbong Marcos dito ho kay Yorme, Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ha? Sa lahat ho ng ginagawa niyang programa dyan ho sa lungsod, lugar ho ng Maynila. Na kung saan ay dito ho inis na inis ang mga DD shit. Kasi naalala niyo mga kababayan, mga ka-analyze, nung kasagsagan ho ng halalan ah, nung 2025. Ito hong si BP Inday Sara Duterte, may mga ano ho ito, yung mga ini-endorso. May mga ini-endorso hong politiko. Ah. Dumayo, nagpunta ho siya dyan nung mga nakaraang taon dyan sa Maynila. Ah. At pinagbababanatan ho itong mga taga Quadcom. Especially kung naalala nyo, binanatan niya rin ho si Congressman Benny Abante. Oh. So, nung nagpunta siya dyan, kasagsagan ho ng pagtakbo rin ho ni Mayor Isko Moreno. Tatakbo siya nun di ba? Kumbaga, nangangampanya rin itong si Mayor Isko Moreno. Sumabay ho ito si BP Inday Sara Duterte, kinakampanya, bumabanat ho doon sa mga kalaban at binibida niya ho yung kanyang mga ini-endorsong politiko. Ngayon, nakala ho siguro ng mga DD shit, kasi mga tanga nga mga bobo nga itong si Yorme Isko Moreno, solid DDS. ah, at anti-administrasyon Pangulong Bongbong Marcos. So, nakatulong yun mga kababayan sa pangangampanya ho ni Yorme Mayor Isko Moreno noong nakarang taon. Oh, malamang may mga DDS dyan sa Maynila na bumoto. Bumoto sa kanya mga kababayan. Kaso ito mga kababayan, mga nakaraang taon din at itong mga kasagsagan ho ng taon 2026, ito hong si Yorme Mayor Isko Moreno sa lahat ho ng ginagawa niyang groundbreaking ceremony, pati ho sa mga tinatapos niya mga programa, proyekto, sinusuportahan ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ho ngayong araw, basahin ho natin ito. Sa araw na ito ay ginanap ang groundbreaking ceremony ng ating pangarap na magtayo ng isang makabago at dekalidad na gusali para sa College of Allied Health Science. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila dito sa dating gusali ng Ospital ng Maynila Medical Center. Nagpapasalamat po tayo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa makasaysayang okusyong ito sa ating lungsod at sa kanyang tulong sa pagsasakatuparan ng pangarap at maging bahagi ang Maynila ng nation building sa pamamagitan ng paghubog at paglikha ng mahuhusay na health professionals para sa ating bansa. Sa mga mag-aaral at guro ng PLM College of Allied Health Science, ito na po ang umpisa ng pagtupad sa ating pangarap. Isang dekalidad at world-class na paaralan para sa inyo. At sa ating mga taxpayers ng lungsod ng Maynila, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa buwis ng inyong ibinabayad, hindi natin may sakatuparan ang pagtatayo ng mga proyektong katulad dito na tunay na kapaki-pakinabang. Patunay ito na kapag ang lokal na pambansang pamahalaan ay nagtutulungan at nagkakaisa, mas marami tayong magagawa at mas maraming serbisyong na ibibigay sa ating mga kababayan. Palakpakan ho natin dito si Yorme Mayor Isko Moreno, mga kababayan. Ito ho yung inatinan ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa breaking ceremony sa pinaplano hong proyekto ho ni Yorme Mayor Isko Moreno. At mga nakaraan pa, marami yung maraming sinusuportahan, dinadulahan o ito si
Pangulong Bongbong Marcos dito kay Yorme Isko Moreno. Malupit yung ano eh, matindi ho yung pinaplano ho ni Yorme Isko Moreno. Ito ho yung magiging kumbaga ayun o, makikita nyo ho dyan sa screen oh. Ito ho yung mga nakapaloob ho dyan sa proyekto na planong itayo ni Mayor Isko Moreno at nagkaroon na ho ng breaking ceremony at tinanho ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, 90 classroom, auditorium at amphitheater, 2 multi-purpose hall, split level library, gymnasium, cafeteria, 18 administrative offices at 3 faculty rooms, conference room, 2 call rooms, cleaning, chapel, then table, cafe space, computer laboratory, storage at utility rooms, 2 car elevators, 2 freight elevators, stairwells, mga palikuran. Ayan ho yung mga nakapaloob ho na magaganda ho dyan siya pinaplano ni Yorme Mayor Isko Moreno. At nagkaroon na ho ng groundbreaking dyan. At nako, tuwan-tuwa ho si Isko Mayor Moreno kasi, nako, mga kababayan, talagang hindi lang ho dapat natin palakpakan si Isko Mayor Isko Moreno, kundi siyempre si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nako, pakinggan nyo ho ito, puring-puri ho ni Isko Yorme ni Yorme Mayor Isko Moreno itong si Pangulong Bongbong Marcos. At sa totoo lang, natouch ako rito. Parang medyo naluha ako rito, mga kababayan, kasi ang dami hong mga DD shit lang naman ito, no? Ang dami hong naninira kay Pangulong Bongbong Marcos, pero grabe ang ginawang papuri ho ni Isko Yorme Mayor Isko Moreno rito. Pakinggan nyo. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Maraming salamat po, Mr. President. Isa pa. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Maraming salamat po, Mr. President. Kompleto ka na. Ayun ho, mga kababayan, mga ka-analyze ako natouch ako rito dahil nakita ho natin yung mukha, reaction, facial reaction ho ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ko alam, parang naluluha siya. Parang natouch ho siya sa ginawang papuri ho ni Yorme Isko Moreno, mga kababayan. Alam naman natin, mga kababayan, itong si Pangulong Bongbong Marcos talagang ito, gumagawa talaga ng paraan na ikakaganda ho ng Pilipinas. Although wala naman perpekto, no? Pero nakikita ko natin mas malaki ho talaga pagkakaiba ho ng administrasyong Marcos sa nagdaang administrasyon, especially ho dyan sa Duterte admin. Ngayon nagkaroon ho ng ambush interview. Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano ang masasabi niya, ito na yung pinaka natin. Kumbaga sa ito na ho yung pinaka main course ho ng ating topic, Kasi mga kababayan, yung hinihaing impeachment complaint laban ho kay VP Inday Sara Duterte ay nasa opisina na ho ni Speaker D. Si Speaker D. Faustino. Nandiyan na ho sa kanyang opisina. So, nako, ano na ho ito? Malapit na ho ito, mga kababayan. So, may naging reaction ho si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Pakinggan ho natin. Laban kay VP Sara, ano po yung reaction niyo po dito? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho lang ng house. Kaya mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you, Mr. President. Yan ho ang masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung dati, mga kababayan,
ay against ho si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawang impeachment no, ng 2025, sa ginagawang impeachment ng House of Representatives dito kay BP Inday Sara Duterte against dahil unahin na lang daw ang mga problema ng taong bayan. Ngayon iba na ho. Lumalabas sinusuportahan niya na kasi hindi ko trabaho yan. Bahala na ang House of Representatives dyan. Siguro, naramdaman niya, nauna na ang mga kailangan ng taong bayan kasi nung mga nakaraan, medyo may problema eh. Unahin mo na lang problema ng Pilipinas. Nagkaroon na ng ilang buwan. Inuna na ng problema ng Pilipinas. Ngayon, i-impeach nyo na. Nako po. Nalalapit na ito. Kapag hiniring niya dyan, pinag-usapan, nagkabotohan na, saglit lang yan. Yung parang kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Saglit lang, nabasura. Yung iba naman yung kay Digong eh. Hindi naman ho benefits para sa taong bayan, benefits ho para kay Digong. Isipin nyo ang nilalaman ho ng impeachment complaint laban kay PBBM, kinidnap daw ng administrasyong Marcos, si Digong. So, pati ho yung complaint na laban kay Pangulong Bongbong Marcos na impeachment, politika. About Digong pa rin. Hindi katulad ho itong mga ipinail ho ng iba't ibang grupo na dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Para ho talaga sa taong bayan. About sa corruption, plunder, sa OBP, DepEd, at kung ano-ano pang issue. So, para sa pakipakinabang ho ng taong bayan ito. Malayo ho dun sa ipinapile na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos na na kinidnap daw ng kinidnap daw ng administrasyong Marcos sabi pa ng mga DDS, kinidnap din daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Digong. At kung nung nakaraan, mga kababayan, ay nag-aalala si Pangulong Bongbong Marcos dun sa i-final ho sa kanyang impeachment. Kasi maapektuhan daw ang ekonomiya. Especially, lang naman daw yan. Moro-moro. Ngayon ho, natutuwa ho si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo ho ito. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagbasura ng House Committee on Justice sa kanyang impeachment complaints. Anya, sagabal lang ang mga ito sa kanyang trabaho. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ang sinabi ng Pangulo tungkol dito? Giging kinatuwa nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung naging desisyon naman o yung pagbasura ng House Committee on Justice sa mga reklamo laban sa kanya. Ito yung unang pagkakataon na nagsalita yung Pangulo matapos nga yung desisyon ng komite na ibasura na itong impeachment complaint. Sa una pa lang, sinabi na nga ng Pangulo na kumpiyansa na siya na hindi na uusad yung reklamo. Hirit pa niya na pawang ang lahat ng ito ay pamumulitika lamang. Ito nga lang, nitong Enero ay nagsampa yung dalawang progresibong grupo ng impeachment complaint laban kay PBBM. At nitong Huwebes ay yung Korte Suprema naman sinabi nila na yung House Committee on Justice ay sinabi nilang insufficient in substance yung reklamo nga. Pakinggan natin yung pahayag ng Pangulo. Wasn't very worried because I saw the impeachment complaint. There were no real grounds for the impeachment. I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. At Rainiel, nagkomento ba ang Pangulo sa impeachment complaint naman laban kay... Ayan ho, mga kababayan, abala lang daw ho sa kanya yan. Siyempre, baka ipatawag siya. Imbis na yung iuupo niya ron, igugugol niya na lang ho sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas para ho sa taong bayan. Iuupo niya ho pa dun sa hearing na kung saan wala namang kakwenta-kwenta ang pag-uusapan. Hindi katulad ni BP Inday Sara Duterte, dapat talaga niyang gugulan ng oras yan dahil talagang, sabi ko nga, kahon na kahon ho si BP Inday Sara Duterte sa isyong nito. Dito sa usaping OBP, DepEd, kay Ramil Madriaga. Ang dami hong pag-uusapan dyan, mga kababayan, kasama ho yung kay Ramil Madriaga. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.